Magandang hapon po mga kaibigan. Ngayon ay maglalagay tayo ng ating binhi ng talong. Ayun. Nandito ngayon tayo sa ating talungan. Yung mga iba naitanim na natin, no? Mga ka-viewers. Ito po. Ayan. Ayan, ang mga butas na yan, nalagyan na natin yan ng sa ilalim. Triple 14 at dumi ng baka. Ngayon lalagyan na natin nalagyan na rin pala ng lupa yan. Ayun, nalagyan na ng lupa yan. Ayan, nilalagyan ng lupa. Ayun, nilagyan na natin, nilalagyan na natin ng talong. Ito po mga kaibigan. Okay. Bahapon na natin yan tinatanim. Dahil kasi para hindi masyadong mainit mga kaibigan. Ayun. Lahat ba natin ng talong malalagay natin yan? Ayun. Apo. Ayun. Okay. Yan lumambot na. Yan ang nating natural fertilizer, ang dumi ng baka. Tuyong-tuyo na yun, yung dumi ng baka, RJ. Yun. Ngayon, nalagyan na ng lupa. Tapos ilalagay na yan. Pagka nalagay na yung lupa, pagitan ng talong ay lupa, para hindi sumayad yung ating ugat. Ayun. Ngayon hapon tayo naglalagay, at bago ilagay dinidiligan muna para hindi siya soil shock. Ayun. So nalagay na natin ang lahat na dapat ilagay doon sa mga butas na yan. Unang-una binutasan, tapos nilagyan ng triple 14, kalahating kutsara, RJ. Tapos nilagay natin ang dumi ng tuyong dumi ng baka, tapos lupa, tapos ito ng binhi ng talong. Ayan, magaganda yung mga talong natin. Magagandang mga talong natin ngayon, mga viewers, mga ka-viewers. Ito po, ayan, palubog na ang araw. Itong tamang panahon ng paglalagay niyan. Ayun. Ay nabuhay. Ayan. So lalagyan natin lahat ng mga butas ng mga plat na yan. Lalagyan na natin ng triple 14 ang loob niyan. Tapos nilagyan ng dumi ng baka. Tapos nilagyan siya ng lupa. At pang-apat, yan, nilalagyan na natin ng binhi ng talong. Mga ka-viewers, ang ating talong ay nasa 34 days. 34 days na po siya. 34 days. Ayan. Ngayon, first day after transplanting ito. Ito, nagta-transplant na tayo ng ating talong. Ito po, ayan. First day after transplanting. Ayan po, ang ating talong. Nilalagay natin, mga ka-viewers. Kita nyo na. Okay. So sa susunod, yung sa kabila naman, lalagyan natin ng kamatis at ng sitaw at okra. At dito naman po sa isang banda na to, ito po yung matatanda nating talong. Ito po ay walang spray. Hindi po natin ito ini-sprayan ng insecticide at hindi natin nalalagyan ng fertilizer. Pero nakakaani pa rin tayo dito na marami, no? Mga ka-viewers, marami pa rin tayo na ani dito.
eh medyo naging busy tayo dito sa may kabila, kaya hindi natin masyadong maasikaso. Meron siyang mga damo, pero pag matanggalan natin ang damo yan, gaganda na naman ang ani niyan. Yung mga iba meron ng fruit rot, may tama yung iba, ayun. So hindi naman ganun karamihan, konti lang naman, pero majority ng mga naani dito ngayon medyo malalaki, makinis, at saka dark na dark ang skin o yung balat ng talong. Ayan, madami na naman. Ang kagandahan po niyan, ang pollinators natin, yung mga bubuyog, pinopollinate nila at kinakain yung mga ibang insekto. Kasi pag nag-spray tayo ng insecticide, nadadama yung mga mga good insect like mga beetle at saka yung bees or bubuyog. Meron pang ang putakte. Ayan. Kaya nakakatulong yon. Ngayon, kung di tayo naglagay ng ng insecticide at ng fertilizer, doon dumami ang ating harvest dito sa lumang talong. Doon makinis at dumadami ang mga bulaklak. No? Hindi tayo naglagay ng kung ano-anong insecticide dito at synthetic fertilizer. Okay, balik naman tayo dito. Dito naman po sa isang banda, nagpapalagay tayo ng naglagay tayo dito, nasa 3 days na tong ating palay na sa seedling bed. Ayan mga kaibigan, ang ganda ng tubo. So ngayon, dinidiligan natin ngayong hapon para hindi masyado matuyo. Ito, ang ating binhi ay RC 512. Ayan, ayan po ay binigay ng ng DA. Ito pong inbreed. Pangalawang beses ko palang itanim itong inbreed na ito. Nung una kasi RC218, ngayon RC512. Magandang klase daw ito. Pero sa kita ko naman, mukhang maganda nga. Ang ganda ng tubo niya. Matigas. At saka malaki. Parang hybrid ang dating ang tubo niya. Mga ka-viewers, maganda itong tubo na itong RC512. Maganda siya. Doon naman sa dulo, red rice, yung pinakahuling plot. Yun naman pang natin, pang kain natin yun. Ito naman pang natin, ito yung ating pambenta natin ng RC512. Okay mga ka-viewers, yan lamang po ang ating maibabahagi sa inyo ngayong hapon na to. At magkita-kita tayo sa mga susunod na araw kung ano na ang development ng ating mga tinanim ng palay at ng mga talong, ang ating gulayan doon. Sa susunod na araw, papakita ko naman sa inyo yung mga ating itatanim, katulad ng okra at saka sitaw at saka kamatis doon sa may kabilang naman, plot naman. Okay, yan na po muna mga ka-viewers. Maraming salamat sa inyong panonood sa amin. Bye.